Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito tayong muli para sa isa na namang edisyon ng ating programang Global na Tayo kung saan ating pag-uusapan ang mga mahalagang paksa, mapaloob man o labas ng ating inang bayang Pilipinas. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muli ang inyong lingkod Steph Vicente, inyo pong makakasama para sa halos 30 minuto na diskusyon patungkol sa mga mahalagang issue na kung saan ay magiging malaki ang epekto ng mga ito sa ating general public o sa ating publiko. At ating pong kasama, bago po tayo tumuloy sa ating mga diskusyon para sa araw na ito, ay pasalamatan muna natin agad-agad ang ating mga kasama dito sa studio. Syempre sa Master Control ay kasama natin si Ma'am Susan Aison. Sa Wirecast naman ay nandyan si Hero Lucero at sa audio live streaming ay nandyan naman si Justin Osias. Tayo rin ay sinasamahan ng ating mga OJT na sina Will at Greg. At syempre, dahil na pag-uusapan na natin ang Wirecast at ng audio at ang audio live streaming natin, ay syempre paano ba makaka-access sa mga ito? Para dun sa mga gustong makinig nood sa ating programang Global na Tayo, ay kayo po ay pwedeng pumunta sa aming official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. I-search na lamang po sa pamagitan ng inyong search bar sa FB ang Radyo Pilipinas World Service at doon nyo po mapapanood live ang ating mga programa dito sa ating himpilan tulad na lamang ng Global na Tayo. At syempre, meron din tayo mga replays or re-uploads sa ating official YouTube channel. I-search lamang din po sa inyong search bar sa YouTube ang Radyo Pilipinas World Service. At para naman dun sa mga on the go o hindi na makakapanood ng ating programa pero gusto pa rin lang makaka-catch up at makapakinig kahit sa audio, ay yun nga, tulad ng ating nabanggit kanina, ay meron tayong audio live streaming sa pamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Syempre, i-download nyo po muna ang mismong mobile application sa Google Play Store para sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman para doon sa mga gumagamit ng iPhone. Pagkatapos ito, ano ba ang gagawin? Syempre, pagpasok nyo sa mismong application ay pindutin nyo lamang po ang icon ng Radyo Pilipinas World Service. Kasi merong mga icon dyan, kabilang dun sa mga merong icon sa naturang application ay ang ating mga sister stations katulad na lamang ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas 2 Sports, ang ating katabi lang na studio, ang Radyo Magazine at ang ating 2 FM stations. Kaya para dun sa mga gustong makinig ng programang Global na Tayo ay kayo po, pindutin nyo lamang po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. So ano ba ang mga pag-uusapan natin dito sa ating programang Global na Tayo? Syempre, tayo pa rin ay nakasubaybay sa naging impact ng Bagyong Uwan sa iba't ibang panig ng ating bansang Pilipinas, partikular sa Cordillera Administrative Region at sa Cagayan Valley. At mamaya-maya ay makakausap natin ang mga opisyales o tagapagsalita mula sa Benguet, PDRMO at sa OCD Region 2 upang makahingi tayo ng updates. And hopefully makasama na natin ngayong umaga kasi kahapon ay medyo na-postpone ang ating interview with DSWD. So hopefully ay makasama natin si ASEC Irene Dumlao mamaya-maya lamang dito sa programa. At bago ang ating mga magiging panayam ay magkakaroon muna tayo ng ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo.
Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Babalik na sa ating programang Global na Tayo at tulad ng ating nabanggit kanina ay patuloy pa rin tayong tumututok sa sitwasyon sa iba't ibang panig ng ating bansa patungkol pa rin sa naging impact ng bagyong Juan. At upang makakuha tayo ng updates mula sa lalawigan ng Benguet ay makakasama natin ang local DRRM Officer 1 ng Benguet PDRMO, walang iba kundi si Sir John Mark Cruz. Sir John Mark, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Hello po ma'am, good morning ma'am Steph. Ito po ang from province of Benguet ma'am. Hello po ma'am, good morning. Good morning din po sa inyo, Sir John Mark. Maraming salamat sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programang Global na Tayo. Sir John Mark, kumusta na po ang probinsya ng Benguet matapos nga po itong panalalasa ng bagyong Juan? Sige pa, good morning. Yun po, after po ng Juan, ang ating weather po ngayon ay actually umisilip na rin po ang ating haring araw. Meron pa rin po tayong cloudy situation pa rin po. Ang general po, okay na po ating weather na. And ito pong during po ng ating, before po, yung mga actions natin, niremind po natin yung ating mga barangay at ang mga munisipyo para in preparation po dito sa lumabas na si Super Typhoon Juan. So, in-remind po natin sila na para po dito sa ating preemptive evacuations para mapaghandaan po natin at ma-lessen yung magiging casualties. Pero ito pong during ito pong bagyo, yun po, marami po tayong mga na-record din ng mga affected families and individuals. Pero ngayon po, medyo okay naman po ang ating weather at ang ating ginagawa na po ay continuous monitoring at yung assessment at consolidation na lang po yung mga na-report natin na mga damages and mga affected communities po natin. Sir John Mark, matanong ko lamang po kasi nabanggit niyo po na assessment, sa stage na po kayo ng assessment. Sir John Mark, kumbaga ilan po ba yung mga naging apektadong pamilya o individual diyan po sa Benguet, bunsod po ng nagdaang bagyong Juan? Yes po, as of for reporting ng ating counterpart from the provincial social welfare, meron po tayong na-record na almost 1,000 families po at around 3,000 individuals po ang ating na-record na affected families and individuals. Pero po yung karamihan din po dito ay yung mga sinabi po natin ng mga preemptive evacuees. Sir John Mark, dun sa bilang na nabanggit nyo, tama po ba, almost 1,000 families and 3,000 individuals ang apektado po dyan sa Benguet. Sa bilang na ito, meron pa po bang nananatili sa mga evacuation centers? Yes po. Meron pa rin po yung iba na nananatili sa kanilang evacuation center, pero yun po, since maganda na po yung panahon, medyo yung iba po, karamihan po ay umuwi na rin po sa kanilang mga bahay, ma'am. Pero as per reporting, meron pa rin po yung iba na nasa kanilang evacuation center o nasa kanilang mga relatives houses na medyo safe. So yun po, pero po ang trend po natin ay pinapauwi na rin po ng iba ng mga ating mga authorities yung mga ibang nag-evacuate po. At matanong ko lamang po kasi syempre lumalabas na po yung mga bilang
ng casualties po, no? Mula sa kahit dun sa iba't ibang probinsya sa Cordillera. Sir John Mark, sa lalawigan ng Benguet, ilan po ang naging casualties at ilan po yung mga naitalang sugatan dahil sa dumaan na bagyo? Unfortunately po, meron po tayong na-record ng mga casualty. In terms po ng ating death, may na-record po tayo na 3. Isa po yung validated po natin dito po sa Kabayan. Isa po ang namatay, at sa munisipyo po ng Bugyas, meron po tayong na-record na 2, which is ito po yung for validation po, kasi para po makuha po natin yung tama po na details kung ano po yung nangyari. Pero po itong sa Kabayan po ay nabalidate po natin na isa po ang namatay. At sa injured naman po, meron po tayong record na 6 na injured sa 4 na munisipyo po, ma'am. At for missing naman po, wala naman po tayo na record na missing po. So, linawin lang po natin na Sir John Mark, bale, binavalidate pa po, no, kung ano po yung nasa likod ng pagkasawi nitong mga casualties na ito. Yung sa may municipality po ng Bugyas, for validation po yung kanyang details, pero sa Kabayan po, validated na po yung isa pong namatay. Ano po itong validated na namatay po na ito? Ano po yung naging sanhi po, no, ng kanyang pagkasawi na in relation po dito sa bagyo? Namatay po yung isa na po nating constituent, isa pong senior citizen na babae po. Namatay po dahil po na landslide po ang kanilang bahay. Yung first floor po ng kanilang bahay ay ayun po, na landslide. Nung na-recover po ng ating mga barangay responder, dinala po sa malapit na pagamutan, at nagdeklara nga po na patay na po yung senior citizen na landslide po. Sir John Mark, no, dahil nabanggit niyo na rin po yung landslides, saan pong bahagi ng Benguet, no, nakapagtala ng landslides, at meron po bang nangyaring pagbaha o wala naman po diyan sa Benguet? As per landslide po, marami po tayong na-report actually na mga landslide. Kaya po marami rin po tayong naging road closures. Sunod po ang ating naging road closures reported dahil po dito sa mga landslide na po ito. And kasi po ang dumaan po ang bagyo, mga bandang alas 12 po ng umaga hanggang madaling araw. So ito po yung pinaka-peak. Pero ang na-record po natin dito ay torrential rain after no mga 12 or 2 1 a.m. Pero wala po tayong na-record na mga pagbaha, lalo na po dito sa Strawberry Farm. Hindi naman po ganun kagrabe yung naging, wala naman po na-record na pagbaha. Ang pinaka-concept po talaga dito ay yung malakas na hangin, kasi po tuloy-tuloy po yung naging lakas na hangin sa buong araw po dito sa probinsya. As per flooding po, wala na po tayong na-record na incidents, ma'am. At dahil nabanggit nyo kanina yung landslide, so sa ngayon po ay tuloy-tuloy naman po yung clearing operations natin, no, dyan po sa mga lugar kung saan ay nakaranas ng pagguho ng lupa. Yun po ang ating ongoing operations po ng ating mga partner na responders dito sa probinsya. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating road clearing. Lalo na po ngayon na magandang panahon, at okay na po yung ganitong sitwasyon para i-clear na po yung mga na-landslide na mga, lalo na po sa ating mga major roads. Sir John Mark, matanong ko lamang po, no, meron po bang mga napinsala na kabahayan o mga government facilities o iba pang infrastruktura dyan po sa Benguet dahil dun sa bagyo? Yun nga po yung sinabi natin kanina, ang naging concern po talaga, isa sa concern ay yung malakas na hangin. Kasi po halos buong araw po ay sobrang lakas po ng hangin, signal number 4 po ang probinsya. At meron po tayong record ng mga damaged houses, meron po tayong record na for validation din and for their details na 66 partially damaged na houses, at meron din po tayong 3 na totally undamaged. At isa rin pong malaking damage din sa probinsya ay yung pagkasira din ng mga ilang
eskwelahan. Mm. Yun po, lumipad yung kanilang mga yero, ganun po. So marami rin po tayong na-record na cases din po when it comes to sa mga ating school buildings. And meron din po mga other government buildings, institutions, meron din po na-record. At yun po yung ating tinatrabaho ngayon na ongoing assessment and consolidation din po ng mga damaged government buildings, ma'am. Kumusta naman po yung utilities diyan sa Benguet, particular yung kuryente, tubig, saka yung internet po, meron po bang mga naitalang power outages, pagkawala ng supply ng tubig, saka yung syempre kawalan ng internet kasi mahalaga ang komunikasyon para makakuha ng mga latest updates mula sa iba't ibang bayan diyan sa Benguet. Yun din po, ang nagpahirap sa atin para sa madaling coordination. May nirelease din po si ating National Grid Corporation of the Philippines advisory. Natira po yung mga substation dito sa probinsya. Actually, kahapon po, meron po tayong talagang malawakan na provincial-wide power interruption at communication disruption. Ito po yung nagpahirap sa updates po sa ating mga constituents, lalo na po dito sa mga major roads. Yun po naging isang problema, kaya po ang ating opisina ay napipilitan din po pumunta sa mismong munisipyo para lang po kumuha ng mga updates at sa status ng mga lifeline utilities natin sa power, communication, at sa tubig. Yun po ang ating malawakang disruption po sa power at communication, pero as of now din po, yun po medyo nanunumbayag na rin yung ating mga communication at signal. Kahapon po kasi nireport ng ating DICT, ating mga network, almost half lang yung ating na-cover, almost half lang ng probinsya yung parang half ng network provider ay mayroong disruption dito sa probinsya, pero as of now po ay medyo okay naman po, nakapag-report na po yung iba, medyo nanunumbayag na po paunti-unti yung ating mga communication. Ayan, medyo naputol tayo kay Sir John Mark. Ayan, tawagan lang natin siya ulit dahil mahalaga yung mga updates. Pero at least ay yun nga, may updates tayo patungkol dun sa linya ng komunikasyon na dyan sa Benguet, ayan, Sir John Mark, ayan, ito naman po, medyo naputol tayo, pero ito po yung next question. Kumusta naman po ang coordination po, ng Benguet PDRMO sa mga national government agencies, sa mga uniform personnel natin, at syempre, doon sa mga lokal na pamahalaan na bahagi ng lalawigan ng Benguet? Yun po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating coordination sa ating mga partner agencies and partner offices, lalo na po sa ating mga local government units. Kung meron po, yung mga po yung inihingi po natin sa kanila yung mga kanilang damage din, local damage assessment and report. And kung meron po silang kailangan na tulong from the provincial government, yun po yung ating aaksyonan. And as per dito yung mga national agency natin na nakitao rin dito sa ating Emergency Operations Center, yung mga Philippine Army, tuloy-tuloy po ang ating coordination at pasalamat din po sa kanila sa kanilang pagtulong din, lalo na sa mga distribution ng ating mga tulong, mga relief operation at sa ating national agency, lalo po sa Office of Civil Defense. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating coordination para po ma-informan din po ang ating mga national bodies. Ito na lamang po siguro, hindi ko na masyadong kukunin ang inyong oras, Sir John Mark. Ano na lamang po ang inyong paalala sa mga taga Benguet, lalong-lalo na yung mga talagang apektado nitong pananalasa ng Bagyong Uwan? Yun po, kumanda na po ang ating panahon po at mayroon na po tayong gamitin po natin yung magandang panahon para sa ating mga constituents na gamitin yung oras para mag-recover, may ayos yung mga na-damage natin ng kabahayan, at sa ating para sa ating mga farmers naman po,
niremind po natin sila na after nitong typhoon, magsabit po sila ng kanilang mga report sa ating mga barangay para po makonsolidate at matulungan kung ano man yung pwede natin may tulong municipal at sa probinsya at sa mga ating constituents at kung mayroon po silang mga damage sa kanilang housing, mag-report din po sila sa kanilang mga respective barangays para po mabigyan po sila ng mga karampatang tulong. At yun po, stay alert pa rin po sa ating mga constituents, stay alert, vigilant, at stay safe pa rin po. At kung meron po silang nakikita ang mga imminent danger, kindly report lang po sa ating mga local authorities para po mabigyan po agad sila ng karampatang tulong. Yun po ang ating message ating mga kabayan na patuloy pa rin po ang ating pag-monitor at panatiling ligtas po tayo sa ating probinsya, ma'am. And with that, maraming salamat po, Sir John Mark, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. God bless po sa inyo at stay safe po, no, sa lahat na nandyan sa lalawigan ng Benguet. Sige po, ma'am. Maraming salamat din po. Welcome po. At atin po nakasama si Sir John Mark Cruz, ang Local DRRM Officer 1 ng Benguet PDRMO. Sa pagbabalik ng Global na Tayo ay magkakaroon pa tayo ng mga panayam, pero bigyang daan muna natin ang ilang mga paalala mula sa ating himpilan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang mayalam. Maging panatag Pilipinas. At tayo nagbabalik na sa ating programang Global na Tayo. At sa pagkakataong ito ay kasama naman natin ang Office of Civil Defense Region 2 sa pamagitan ng kanilang tagapagsalita na si Sir Alvin Aison. Sir Alvin, welcome po sa Global na Tayo. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Ayan, good morning po Ma'am Steph and to all our viewers and listeners sa inyo pong programa. Isang ligtas na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat Sir Alvin sa pagsama niyo po dito sa programa. For the past few days ay kami ay nakakapanayam namin ang mga probinsya within Region 2, pero kailangan syempre natin ng mga pinakahuling updates. Sir Alvin, kumusta na po ang Lambak, Cagayan as of the moment? Yes ma'am, based on our latest monitoring po dito sa Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Operations Center sa Office of Civil Defense, may I present to you po yung ating mga first yung ating flooding incidents with regard to the province of Cagayan in the western and southern municipalities po. We have the municipalities of Amulung, Alcala, Enrile, Piat, Tuao, Gataran, Lalo, Camalanyugan, Solana, including Tuguegarao City na nakakaranas pa rin po ng pagbaha. Sa may bandang Isabela po, we have the LGU San Pablo, Cabagan, Ilagan City, Rojas, Angadanan, and Kawayan City. Meron pa rin po tayong mga nararanasang pagtaas pa rin po ng tubig, pero yung mga ibang parte po dito sa Region 2 ay slowly receding na po yung mga levels ng ating mga flood waters. So may mga nananatili pa rin pong hindi mga madaan ng mga local roads and bridges, including national roads and bridges po dito sa Region 2. Last November 10 po, we had deployed our uniformed personnel sa hanay po ng mga kapulisan, including the Philippine Coast Guard here in Northern Luzon, for the rescue operations po dyan sa may part of Isabela
and Cagayan for those residents na nakaranas po ng immediate or sudden increase of level of floodwaters. Samantala po dito po sa may Isabela Province, the whole municipality of Dinapigue was already declared isolated. So ongoing po yung ating response and relief operation na isinasagawa ngayong araw dyan sa may Dinapigue, Isabela. Sa may Quirino Province, various landslide incidents din po ang nangyari po dito dahilan nga po ng pagsasara ng iba nating mga national roads. Dumako po tayo dyan sa may bandang probinsya po ng Nueva Vizcaya kung saan po naitala yung ating mga casualties dulot ng mga pagguho ng lupa na naranasan natin bunsod nga nitong bagyong si Uwan. Dyan po sa may bayan ng Kasibu, Nueva Vizcaya, we have one death and one injured casualty po yan sa data natin due to landslide. And the whole municipality, according to the local DRRM Council ng Nueva Vizcaya, is considered isolated at the moment. But our partners in DPWH, including our municipal DRRMOs, are helping in the ongoing clearing operations. Samantala po dito sa may bayan ng Cayapan, Nueva Vizcaya, meron din po tayong naitalang casualty, 2 nasawi at 3 nasugatan. Overall po, nanggaling ang ating casualties dito sa may municipalities of Kasibu and Cayapa. Overall, our data for casualty, we have 3 deaths and 4 injured persons. Dito po sa may bandang Alfonso Castañeda, 3 barangay din po ang naideklarang isolated. Banda pa rin po ito ng probinsya ng Nueva Vizcaya, in particular to barangays Pelaway, Lipuga, and Kawayan due to damaged roads and bridges. And lastly, also Santa Fe, Nueva Vizcaya still had experienced a series of landslide incidents causing the closing of some of the national roads sa may bandang Santa Fe. As of the moment po ng ating monitoring, ang apektadong populasyon na po sa buong Region 2, umabot po ng 77,815 families. Katumbas po ito ng 248,672 individuals coming from 1,655 barangays in Region 2. May mga nananatili pa rin pong mga evacuees inside our evacuations, 19,555 families, katumbas po ay 61,324 individuals kasalukuyang nandoon po sa ating mga designated evacuation centers. Pagdating po sa mga pinsala sa ating mga kabahayan, yung ating running data provided by our DSWD and other LDRRMOs, we have a total of 792 damaged houses. 746 of them are partially damaged and 46 are totally damaged. Samantala po, nakakaranas pa rin po ang probinsya po ng Quirino, ang Nueva Vizcaya, portions of Isabela and portions of Cagayan Province ng power interruptions and power outages. Nag-resume na rin po yung ating mga kanseladong flight dito sa ating mga local airports sa Tuguegarao City and Kawayan City. Ongoing po yung ating mga sinasagawang relief operations. Sa Quirino Province po, last November 10, we have transported relief items to immediately provide the necessary needs of our affected residents. And today, yung atin pong chairperson of the Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, including the vice chairperson for disaster response, ang DSWD Regional Director, ay nagtungo po dyan sa may Dinapigue, Isabela for the delivery of relief items. For our actions undertaken naman po, as of now, meron na po tayo mga rapid damage analysis and needs assessment team na nagtungo sa probinsya ng Quirino, sa Nueva Vizcaya, Dinapigue, and Isabela to conduct initial and assessment to ascertain po yung ating extent of damages and to determine
the immediate needs of our affected population. So ongoing pa rin po yung ating coordination and provision of food and non-food items and other needs, yung ating mga logistical support sa mga affected areas po natin, at unti-unti po tayong nagtutulungan para po maibigay yung agarang tulong para sa ating mga residente. So yun po yung ating latest update, ma'am, dito po sa ating Cagayan Valley DRM Operations Center during the course of our monitoring, unless meron pa po tayong mga ibang clarifications or mga katanungan po. Siguro isa to sa medyo curious ako, no, Sir Alvin, kasi nabanggit nyo yung mga isolated na lugar. Kumusta po yung coordination po with our telcos? Meron po bang inaasahan, no, na kumbaga estimated period of time kung kailan maibabalik ang linya ng komunikasyon sa mga lugar na ito, kasi importante, no, kasi syempre nagmo-monitor tayo, and itong mga LGUs ay nagpapadala sa inyo ng mga importanteng datos, no, para mai-inform din ang ating general public kung kumusta na sila. So paano po ito, Sir Alvin? Kailan po kaya mare-restore naman, no, itong yung communication lines natin diyan sa mga lugar na isolated? Yes, ma'am. Actually, the provinces of Quirino and Nueva Vizcaya are still experiencing power outages, and we are in close coordination with our DICT for the emergency telecommunication support. Actually, meron po tayong one DICT team na na-deploy po dyan sa may province of Quirino para po magbigay ng agarang tulong for the restoration po or provision po ng connection sa ating mga networks. Doon po sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating mga power supply providers dito po sa ating mga electric cooperatives dito sa Region 2, ongoing na rin po yung yung kanilang sinasagawang restoration ng ating mga power supplies. And hopefully, we're still inquiring as to the duration kung kailan po expected mare-restore po lahat yung ating mga power supplies, because matindi po yung damage caused by this typhoon, super typhoon, especially mga landslide incidents po yung nangyari dyan sa part of Quirino and Nueva Vizcaya. Ayan, medyo naubusan na tayo ng material time. Ito na lamang po siguro, Sir Alvin, kasi syempre siksik na po, no, yung mga updates na naibigay nyo po kanina. Ano na lamang po ang inyong paalala sa ating mga kababayan na nandyan sa Cagayan Valley, lalong-lalo na yung mga affected. And ito pahabol na rin po, no, doon sa mga evacuation centers po pala. Ano yung naire-report sa inyo na pinakakailangan ng ating mga kababayan dyan? Actually, ma'am, yung ating mga evacuation centers naman po ay may mga prepositioned relief resources para po na nakahanda po bago pa man dumating yung ating bagyo. But with regard to our Ardena team, yung naglilibot na po dito sa mga iba't ibang probinsya, they already have identified immediate needs ng ating mga kababayan po doon, like yung provision nga po ng ating power lines or temporary provision ng communication, restoration ng mga water supplies, mga shelter repair kits dahil sa mga dami din po ng mga nasirang mga kabahayan, at mga family food packs para po. Ayun, medyo naputol ulit tayo. Subok ulit tayo kay Sir Alvin kasi mahalaga ito, no, para at least well-informed ang ating mga tagapakinig kung kumusta na ang kanilang mga mahal sa buhay na nandyan sa Cagayan Valley. Ayan, hold on lang at para papasukin natin ulit si Sir Alvin. Ayun, Sir Alvin, medyo naputol tayo. Go ahead po. Yes, ma'am. Maikling payo na lamang po para sa ating mga kababayan, ma'am, with regard to the affected population. Meron pa rin po kasing banta ng pagbaha, especially that our Cagayan River is still in the critical level. So pinapayuhan pa rin po namin ang lahat na mag-ingat at pakinig pa rin sa mga direktiba at mga guidance ng ating mga local authorities. So yan lamang po mula po dito sa Cagayan Valley DRM Operations Center. Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
Thank you so much again, Sir Alvin, sa pagsama niyo po sa aming programa. Sa uulitin po, God bless po at stay safe po sa inyong lahat na nandyan sa Region 2. Thank you, ma'am. Maraming salamat po. At ating po nakasama si Sir Alvin Aison, ang tagapagsalita ng OCD Region 2. Medyo kinakapos na tayo sa oras, pero siguro ay titingnan natin kung tayo ay makakakonect sa DSWD. Narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang mayalam. Maging panatag Pilipinas. At tayo nagbabalik na sa programang Global na Tayo. Unfortunately, ay mukhang hindi natin makakasama ang DSWD. Will try to reschedule, no? Kasi syempre ay isa sa mga ahensya na talagang nangunguna sa relief operations para sa mga apektadong lugar na sinalanta ng Bagyong Uwan ang DSWD. Samantala, magpapasalamat tayo ulit. Syempre, paulit-ulit tayo magpapasalamat dahil sila ay mahalaga upang maging posible ang pag-ere ng ating programa. Syempre, maraming salamat sa ating kasama dyan sa Master Control na si Ma'am Susan Aison. Sa ating Warcast naman, nandyan si Hero Lucero. Sa ating audio live streaming, nandyan naman si Justin Osias. At syempre, ang ating mga umaalalay sa atin ngayon na OJT, sina Will at Greg. Maraming salamat sa pag-assist nyo sa amin para sa araw na ito. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.